Hello everyone, good day and welcome back to my channel again. And now in this video guys, I will share with you about my CFO experience. So bago ko i-share sa inyo ang aking experience sa CFO Cebu, I would like to congratulate to all my kababayan na na-issuehan na ng visa. Congratulations po sa inyong lahat. Ito na tayo sa last part. Ito na yung CFO certificate and dito ka na matakot. Kasi lang saysay ang visa mo kapag hindi ka na-issuehan ng CFO certificate. Sa video na ito guys, isi-share ko sa inyo ang aking experience sa CFO Cebu. Aking schedule was February 4 at 9 o'clock in the morning. But you have to be there 1 hour before your appointment schedule. So dumating ako doon by 7. Umaga akong umalis sa bahay ng aking kapatid kasi medyo ma-traffic siya papunta doon. Pangatlo ako nung dumating. Ang requirements nga pala na dinala ko guys ay ang aking valid passport with visa, 2 valid IDs, passport photocopy ni hubby, and then marriage certificate namin from PSE, proof of relationship, and also my annulment finality kasi annulled ako guys, and then divorce degree ni hubby. And dinala ko rin ang birth certificate ni hubby just in case hingan ako, and also advisory of marriage naming dalawa dinala ko din pero hindi naman siya hiningi. Pinapasok na kami doon isa-isa sa guard. Ano lang, tinignan yung passport mo at saka 2 valid IDs. Yun lang naman ang tinignan ng guard tapos ibinalik sa'yo. And then, pinapunta na kami doon sa harap ng counter. Isa-isa kaming tinawag. Ipa-clarify yung nasa appointment mo kung tama ba ang nakalagay, hindi wala bang mali. And then, pag meron namang mali, pwede mo namang sabihin at i-correct nila doon sa computer. Pagkatapos, punta kami doon sa PDOS room. Nag-intay pa kami doon ng mga parang 20 minutes ata. And then, sinabi ng guard na doon kami mag-undergo ng seminar sa itaas sa second floor. Quarter to 10, dumating na yung magsiseminar sa amin. Pag-start na, ang ganda ng seminar. In-explain lahat, anong dapat mong gawin, anong hindi dapat gawin, anong gagawin kung magiging victim ka. Diniscuss yung about sa human trafficking. Binigay mga number sa hotline, sinong kukontakin mo just in case nasa emergency ka, anong mga dapat mong gawin. Ang ganda naman ng seminar, marami akong natutunan doon. Gusto lang naman nilang safe tayo na pagdating doon. Lumagpas kami ng 11 and then sabi ng facilitator, marami pa siyang dapat i-discuss sa amin. So tinapos talaga, 11:30 na. Tinanong kami kung gutom na ba daw kami. Sabi niya, okay, kumain kayo. Bilisan nyo lang, bumalik kayo agad. Good thing naman guys, sabi ng CFO, meron doong kainan. Marami namang pagkain doon, so walang problema kung kayo ay nagugutom. Pagbalik namin guys, galing sa lunch, sabi ng guard, doon sa PDOS room, kami maghihintay kasi mag 1 by 1 na for counseling. So doon na kami natagalan. Akala ko kasi iba yung mag-counseling sa amin, seminar sa amin, siya din pala ang mag-e-interview sa amin 1 by 1. Inuna niya yung kasama naming buntis ang CFO. Doon ka talaga kakabahan. Kasi kahit may visa ka na, pag hindi ka binigyan ng CFO, hindi ka talaga makakalipad. Doon ako naka-encounter sobrang daming tanong. Luluto talaga ako ng mga questions sa console. Ang tagal, 30 minutes, 45 minutes. Depende sa case kasi iba-iba naman tayo ng situation, ang story sa buhay. Umabot ako ng 30 minutes. Sinulat ko agad ang mga questions ng console para meron kayong idea. So ang unang tanong, how long we been together? How many times we meet? Why we got married online, how many times he got divorced, why I got annulled, reason bakit ako annulled, so pina-explain niya sa akin. Anong reason bakit na-divorce si hubby, so pina-explain niya sa akin. Anong nagustuhan ko sa kanya, nag-uusap pa daw kami sa family side ni hubby. We have property, what year we met. Follow-up questions niya, what year? So, pina-explain talaga niya anong year kami nag-meet, anong month, how long, 7 times we met. So, I have to explain lahat ng 7 times nag-meet kami, and then anong date, anong month, gaano katagal siya nagstay dito sa Philippines. And then ang next na tanong niya, gaano karami ang aking knowledge
sa country destination na pupuntahan ko. Ang mga questions niya dito, hindi na tungkol sa mga requirements or sa information ko ni Habi, tungkol na doon sa country na pupuntahan. Maghanda kayo ng isasagot, pag-aralan yung mabuti ang country destination na pupuntahan ninyo tungkol doon para makasagot kayo. And kailangan sagutin ang kaniyang tanong. Meron ba daw akong ma-encounter pagdating ko doon? Sabi ko, yes, marami. Then tulad ng ano, kailangan sabihin mo kung ano. So, ang unang sinabi ko tungkol sa ma-encounter, weather, tungkol sa pagkain, ba ang time nila doon, sa family, anong plano mo doon pagdating mo, or anong una mong gagawin pagdating mo doon. Ayaw niya ng isang sagot lang. Sinagot mo, tatanungin kang ano pa. So, kailangan mag-ready ka ng maraming possible things na mai-encounter sa destination country ninyo para meron kayong isasagot sa console tungkol doon. Marami silang mga questions na wala doon sa requirements mo. More on research. Knowledge is power. So, yun lang. And about sa CFO certificate pala guys, self-copy na siya. Pagkatapos ng council, napunta ako doon sa cashier. Nagbayad ako ng 30 pesos for documentary stamp tax. And then, merong nakalagay doon na QR code. I-scan mo siya. I-open mo lang. Ilagay mo yung email mo doon. And then, yung password, yun ang number sa CFO sa pagbabayad mo ng stamp. So, yung receipt nyo, tapos merong number sa FO, yan po ang gagawin ninyong password para ma-open ninyo ang inyong certificate. Makikita niyo ang inyong CFO certificate. So, ito yung itsura ng CFO certificate. Sabi ng facilitator, no need mo nang i-print kasi soft copy na ngayon. Ipapakita mo lang doon sa immigration. Yun lang ang aking experience. Thank you so much guys for watching my video. And please don't forget to subscribe my channel and hit the bell button below. Thank you.